Wala pang pangalan. Basta 185,000. Para sa isang delivery ng bigas yan. Mamaya na. And we are live. Magandang araw po sa lahat ng aking viewers at supporters. Higit sa lahat, magandang umaga po at mabuhay kayo. Gusto ko po sana i-share nyo itong video na to para lang linawin yung ibang mga bagay-bagay. Okay? At siguro po sa panahon ngayon, hindi ko ho alam kung ano yung iniisip ng mga taong nasaling ko. Maaaring ako pinagpaplanuhan na nila. Hindi ko ho sila kilala. Siyempre yung mga tinamaan sa vlog ko. Anyway, yung sa akin lang naman po ay vlog lang yun. Okay? Vlog po yun, challenging all the good man out there to come up and help people. Opo. Ngayon po, naka-schedule po ang yung isang truck na bigas po. Mamaya po magla-live ako para sa ating pong barangay Ugong Norte sa pangunguna po ni Kapiasi. Okay po. Meron lamang po ako lilinawin na may mga lumalabas po na account na ako daw po ay magbibigay ng GCash 5,000 each. Ay hindi po yun totoo at hindi po ako ang may gawa nun. Makikita nyo naman po yung account kung bagong gawa or luma na yung account. Kung luma na po yung account, ito lang po ang nag-iisang account ko sa Facebook. Wala po akong ibang account. So ginagaya po nila yung account ko para po, alam nyo na, para sirain po tayo. Pero isa lamang po yung aking paninindigan. Katulad po nung sinabi ko, pipilitin ko pong abutin lahat ng mga mamamayan natin na naghihirap, na kailangan ng tulong natin. So para po dun sa mga humihingi pa ng tulong, mag-subscribe lamang po sa aking YouTube channel. Yung aking pong YouTube channel ay may less than 400,000 subscriber. So kung makikita nyo po, may mga gumagaya na po ng account ko para po sila ay, alam nyo na, kung ano man yung kanilang intention or so what. Kung ano po, hindi ko po alam kung ano yung intention nila. Regarding po dyan sa kay Norman Mangusin and Francis Marcos, lilinawin ko po, Norman Mangusin and Francis Marcos are the same person. But hindi po ako ang may gawa nun. Yung akin pong ina. Kung ano po yung pangalan ko, nanay ko po ang nagpangalan. Hindi ko po pwedeng sisihin yung nanay ko. Buhay ko po, utang ko po sa kanya. Pero both names po ay wala pong ginawang kriminalidad. Opo. Yung pong mga binabatong picture na may hawak daw po akong fake na gold bar, ay yun po hindi totoo. Nakalkal lang po yung litrato ko na yon. Yung pong gold na yon ay inipong ko po at pinagawa ko pong bar. Yun po ay tunay na gold na iniregalo ko po sa aking kaibigan. Yun po ay totoo. Iniregalo ko po kay Bernard Chong yung gold na hawak-hawak ko. At regalo ko po yun sa kanya. Ibinigay ko lang. So hindi po ako nagtitinda ng gold. Wala po akong ganyan. Hindi po ako naniniwala dyan sa mga ganyan. Ha? Medyo lilinawin ko lang ho. Yung picture ho na lumalabas na may hawak akong gold bar at nagbebenta raw ako ng fake na gold bar, wala pong katotohanan yon. Yung pong hawak ko na yon ay totoong ginto ko po yon. Totoong ginto po yon na inipong ko, na binibili ko. Kaya ko hong patunayan na yan ay binili ko. Kahit sa Arangki po, magtanong kayo, binili ko po yan kay Bobot Bilibiran. Diyan po ako namimili ng gold. Kada may ipon po akong pera, binibili ko po ng gold. Hanggang sa dumami na, tumimbang na po ng marami, pinatunaw ko po at pinagawa ko pong parang gold bar. Opo. Ngayon po, yun po ay totoong ginto, hindi po yun peke. Yun po ay iniregalo ko at hindi ko po ibinenta. Ibinigay ko po sa aking kaibigan. Totoo po. At hanggang ngayon, buhay pa rin po yun. Buhay pa rin ho yun. Pero hindi ho yun akin. Kaya lilinawin ko lang po, I never sell gold bars. I'm not engaged into that kind of business. Para maliwanag po. Hindi po ako na-involve sa ganyang business. Regarding naman po doon sa isang kaso na binabato na ako daw po ay nag-bail lang, hindi po totoo yun. Nakasuhan po ako sa Mindanao, kasalukuyang ako'y nag-humanitarian. Nung malaman ko pong may nagkaso sa akin, nalabasan ako ng warrant, diretso po ako sa Surala, South Cotabato Police Station, voluntary surrender po ako doon. At nag-bail po ako hanggang sa na-dismiss po yung kaso. Regarding naman po yung kaso sa Pampanga, yung po ay acquitted sa Regional Trial Court. Talaga pong malinis ang pangalan ko. Ulitin ko po,
Norman Mangusin and I is the same person. I use both name, but not because I wanted. Because my mother, this is your name. This is your right. Anak kita, karapatan mo yan. Marcos ka. Yun po ang sabi ng aking ina. So alangan naman pong kontrahin ko yung nanay ko. Una, hindi ko po ginamit yung pangalan kong Francis Leo Marcos para manloko ng tao. Kung makikita nyo po, yung Francis Leo Marcos, wala pong ginawa yan kundi tumulong sa kapwa. 2008 pa po, ginagawa ko po puro pagtulong na. Wala pong ibang ginawang kakaalibas-basan yan. Marami lang ang talagang naiinggit sa akin. Yun po yun. At may balita po ako na ako po ay dinimanda na. Pero hindi ko po alam kung sino sila. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Pero wala lang ho silang mahalungkat talagang ikakaso sa akin. Yun po yun. Ngayon po, ako po'y maninindigan dito sa aking ginagawa. Kaya ako po ito yung ginagawa. Tulong na rin po sa ating mamamayan. At may isip lamang po akong tama na kailangan ng gobyerno ang mga katulad natin. Nung mga bayani pang katulad natin. Yun po. Kung ako po ay may kriminal na ginawa, kasuhan nyo ako, haharapin ko ho yan sa korte. Ayun ho yun. Pero so far ho, wala po akong natatandaan na ginawa kong masama. Kaya po para po doon sa mga gumagawa ng fake news sa akin, yung pong mga picture po, nakita ko po, may picture ako, may hawak na gold bar, at ako daw ay nagtitinda ng peking gold bar, ay wala pong katotohanan yon. I never enter into any kind of transaction like that. I even defend doon sa mga tao na kilala niyo po ba si ganito dahil meron po silang mga organization na magbibigay daw ho ng pera ang galing sa kayamanan ng mga Marcoses. O hindi ko po alam at wala pong katotohanan yan. Yun po, binabalaan ko natin na wag silang magpa-engage sa mga ganyang activity. Opo. Yun po, basta po, ako po, ang aking layunin lamang ay yung makita ang ating mamamayan na kahit papano meron tayong magawang tulong sa ating republika. Hindi po kaya ng gobyernong sustinahin ang lahat ng pangangailangan ng ating mamamayan. Kung may tinatamaan po sa aking vlog, pasensya na po kayo. Ang intensyon ko po ay malinaw. Gisingin lang ang mga natutulog na kabayanihan sa bawat mamamayang Pilipino, especially po dun sa mga mayayaman, na pwede po tayong tumulong ngayon. Ngayon po ay may epidemya. May epidemyang kinakaharap ang ating lipunan. Higit po nila tayong kailangan. Nakatulong tayo sa ating mamamayan, natulungan pa ho natin ang ating gobyerno. Ngayon po, i-deliver po yung bigas para yan sa Barangay Ugong Norte. Isang truck pong bigas yun. Yun po ay tulong ko para sa Ugong Norte. At nga po pala, para doon sa mga nasunugan dyan sa Quezon City, na sinabi ni Mystica, si Mystica po, medyo exposure po yan, pero kahit papano, yan po ay kaibigan ko. Kahit po ang tao ay kahit ano pa ito po ay mabuting kaibigan sa akin, so tinatanggap ko po siya bilang kaibigan. At talaga naman pong kaibigan ko po si Mystica. Kaya po nung nagsabi siya sa akin na kailangan daw po ng tulong dyan sa mga nasunugan sa Santo Domingo, Quezon City, yung Santo Domingo, Quezon City, makakaasa po kayo, makikipag-coordinate na po sa inyo yung akin pong mga tauhan para po mabigyan po kayo kahit na 50 o hanggang 100 kabang bigas po. Yan po ay para bukas, kung darating na po yung bigas natin bukas. Yun lamang po mga kaibigan. At binabati ko po yung aking kaibigan, yung aking tao from San Francisco, California, na sumagot sa aking challenge, na naglabas din po sila ng 100 kaban na bigas. Hindi pala, 1,500 sacks na bigas. Naglabas po sila para dyan po sa Cagayan de Oro City. Mabuhay ka, Jay Tulon. Kung sino man yung uncle mo na naglabas ng 1,500 na kaban ng bigas para dyan sa Cagayan de Oro City, mabuhay po kayo. Maraming salamat po at sinagot nyo po ang aking challenge. Yun po. Uulitin ko po para dun po sa mga gumagawa ng account na ako daw ay fake gold bars, ay hindi po totoo yon. Yung gold bar ko po, totoong ginto po yon. At hanggang ngayon, pwede ko pang kausapin yung taong pinagbigyan ko na pwede niyang ilabas at ipasuri. Yun po ay tunay na ginto. Hindi po ako nagbebenta ng ginto. Nagbibigay po ako sa mga taong mahal ko. Yun po yon. So yun po, inipon ko po dahil po sa kabutihan loob ng aking kaibigan, wala ho akong maibigay sa kanya, kaya binigyan ko po siya nung pinakamahalagang bagay
na yon sa akin. Yun po ay tunay. Hindi po ako na-engage sa kahit anong selling ng mga ginto-ginto na yan. Wala pong katotohanan yan. Now, uulitin ko po, kung ano po ako ngayon, hindi ko po ito kasalanan. Hindi po ako pwedeng mamili ng pangalan eh. Nanay ko po ang may gawa eh. Pinangalanan ako ng nanay ko na ganito at suddenly sinabi niya, ikaw yan anak, akong bahala, karapatan mo yan. So yun po, hindi po ako pwedeng mamili. Hindi po ako yung nagsabing ito yung gusto kong pangalan. Wala ho eh. Nanay ko po eh, pwede ho ba akong mamili? Inako ho yun. Dito na ho ko sa pangalan ko na to nakasuhan, na na-acquit ako. Dito ho yung TIN number ko, dito ho yung lahat ng identity ko. Ano hong gagawin ko sa sarili ko? Di ho ba? Para matapos na ho yung mga ganyang issue, eto na ho, maririnig nyo ho mismo sa bunganga ko. Pero kahit sino pa man ako at kahit ako pa man daw si Lucifer, susundin daw po ako ng tao dahil sa ginagawa ko. Hindi po ganon, mga kababayan. Ang sa akin po, gusto ko pong makatulong. Hindi po ako namumulitika at wala akong pakialam sa politika. Ang dahilan lamang po, siguro Marcos ako, dahil yun po ang binigay sa akin ng aking ina, wala naman ho akong magagawa, yun na ho yun. Siguro yung aking ina is masyadong inspire ho sa kabutihan at kagalingan ng kayong tumawag sa messenger ko at ako ho'y nagla-live. Pwede ho, ayun o. Nakahang na po yung aking messenger. Mamaya po, makikita nyo po na yung isang truck na bigas, maya-maya lang po siguro, mga 2 oras mula ngayon, makikita ho nyo yung isang truck na bigas na dadalhin na po dyan sa Barangay Ugong Norte. Ayan po ay tulong ko para sa mga constituent ni Kapitan Yasi, ni Kap Yasi. Yun lamang po. Asahan nyo po, ako po ay tutulong sa abot ng aking makakaya. Yung pong mga request nyo, paki-message lang po yung aking YouTube channel. Kung ano man po yung kikitain ng YouTube channel na yan, ipamimigay ko rin po sa mga taong bayan. Makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po yung aking pagtulong. Kung matatapos na po itong COVID, ako po ay titigil na. Hindi na rin po ako magbablog sapagkat babalik na po ako sa aking hanap buhay. Ako po ay may mga konting negosyo, meron po akong furniture shop, meron po akong plaisdaan, may mga lupain po ako sa norte na tinatamnan. Actually po, nakapagbenta po ako last year nung 2 years ago ng lupa sa norte na almost 50 hectares po. Yun po yun. Nagbayad naman po ako ng capital gain tax at kumpleto po yung mga pinagbabayaran ko. Yung pong mga pera na yun po ay nasa akin, yun po ay ipinamimigay ko ngayon. Yun po yung aking sinasabi, I'm willing to sacrifice things that I have in the sake of Filipino, which is inspired by my mother. And my mother are aspired and inspired by the good things and the good deeds of the former president and the former first lady. Yun lamang po. Wala po akong ano rito. Wala po akong ini-endorse na kahit na sino. Wala rin po ako pamumulitik ang ginagawa dito. Ayun po. At yun po, abangan nyo na lamang po yung aking susunod na challenge. Pakishare po itong video na to, pakishare po yung live ko, pakishare po yung vlog ko. At please, hindi ko po alam kung ito po'y mawawala na naman. Just follow me on my YouTube channel. Message nyo po ako ron. Nire-review po ng aking secretary, ng aking mga kasama, na sila Yam, yung inyong mga request. At katulad po, kahapon, dun po sa aking YouTube channel, ay nakita ko nga po na may mga taga Santo Domingo daw po na higit na nangangailangan.